Kapag nagsimulang mabasag ang iyong kwento, lahat ng pagtatangka mong gamitin ang impluwensya para makuha ang gusto mo ay mabibigo. Iyan ang natutuklasan ngayon ni Vladimir Putin habang mali ang mga pahayag ng mga kasamahan niya sa Kremlin tungkol sa tagumpay sa Ukraine. Para hindi lumaki ang kapangyarihan ni Putin sa negosasyon ng kapayapaan, hindi pinapayagan ng Ukraine na siya ang magdikta ng kwento. Sa halip, matindi ang kanilang pagganti. Ang Kupiansk ay isa sa mga lungsod na sinasabing nakuha ng Russia. Pinabulaanan ng Ukraine ang claim na iyon sa pagwasak ng depensa ng Russia at pinalaya ang lungsod sa isang matinding pag-atake para ipakita na ang Russia ay hindi kasing lakas ng sinasabi ni Putin. Nagsimula ito mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ayon sa Institute for the Study of War, sinimulan ng Russia ang kampanya para bawiin ang Kupiansk noong Oktubre 2023. Minsang sinakop ng Russia ang lungsod noong unang linggo ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Ngunit agad din itong napalaya ng Ukraine. Matapos ang Oktubre 2023, ilang kampanya ang naghangad sakupin ang lungsod pero nabigo dahil sa matibay na depensa ng Ukraine. Sabi ng Institute for the Study of War, hindi nagawang palibutan ng Russia ang lungsod na sanay magbibigay ng posisyon sa Kharkiv kahit 22 buwan na ang labanan. Sa huli, matapos magsakripisyo ng libo-libong sundalo at maraming kagamitan, nagawa ito ng Russia. Ayon sa Russia, maayos na bumagsak ang Kupiansk. Noong Nobyembre 21 iniulat ng Kiev Post na sinabi ni General Valery Gerasimov kay Putin na nakuha na ng Russia ang Kupiansk. Sa isang talumpating ipinalabas sa telebisyon noong nakaraang araw, pinalaya ng mga unit mula sa mga grupo ng puwersang kanluran ang lungsod ng Kupiansk at patuloy nilang winawasak ang mga pormasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa kaliwang pampang ng Ilog Oskil, idineklara ni Gerasimov na karaniwan lang at tila di maiiwasan ang pagbagsak ng lungsod. Imbes na 2 taong kampanya ng sunod-sunod na kabiguan ng Russia, inilabas ang pahayag sa lahat ng state-controlled media sa Russia. Tuwang-tuwa si Putin na palakasin ang kwento ng kanyang general. Bilang leader na mahilig magpakitang gilas, nagsuot ng unipormeng militar si Putin habang pinupuri ang general at ang nagawa ng hukbong sandatahan ng Russia, pati ang pinsalang idinulot sa rehimen ng Kiev. Sinundan ni Putin ang sinabi ni Gerasimov at nagtanong, "Tapos na? Buo na natin kontrolado?" Kinumpirma ni Gerasimov, "Opo sir, kontrolado na natin ang lungsod. Nabuo na ang larawan." Nagtagumpay ang puwersa ni Putin matapos ang 2 taong labanan at bumagsak ang Kupiansk. Ginamit ng Russia ang televised na pagpupulong para sabihing kontrolado na nila ang isang pangunahing lungsod ng Ukraine at Kharkiv ang susunod. Isang problema lang, hindi pa bumabagsak ang Kupiansk. Ngunit ayon sa ulat ng Kiev Post, ang militar ng Ukraine, mga independenteng grupo ng tagamasid, maraming mga saksi sa lugar, at maging ilang pro-Russia na mil blogger ay mariing sumasalungat sa pahayag ng Kremlin. Hindi naging hadlang kay Putin na palawakin ang kwento ng Kremlin mula sa wala. Ayon sa ulat ng Le Monde, noong Disyembre 2 sinundan ni Putin ang mga pahayag ng Russia na bumagsak na ang Kupiansk at nagbigay pa siya ng imbitasyon sa mga mamamahayag mula sa ibang bansa at maging sa Ukraine upang makita nila mismo na nagsasabi ng totoo ang Russia at tunay ang imbitasyon. Pero hindi talaga nag-abala ang Kremlin na tulungan ang mga mamamahayag na makapasok sa lungsod ng Kupiansk na winasak ng digmaan. Kapag ginawa nila iyon, mabubunyag ang panlabas nila. Ngunit may isang lasang lalaking tumanggap sa alok ni Putin, ang huling inaasahan ng Pangulo ng Russia na darating. Noong Disyembre 12 si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay personal na bumisita sa Kupiansk na sumalungat sa pahayag ng Kremlin na kontrolado pa rin ito ng Russia. Naglabas ng video si Zelensky para pabulaanan ang Kremlin at magbigay mensahe sa mga sundalong Ukrainian. Ang Pangulo ng Ukraine, suot ang bulletproof vest, ay tumayo 26 na kilometro mula sa Central Square ng Kupiansk. Katabi ang karatulang bumabati sa mga papasok ng Kupiansk. Ayon sa Le Monde, ayon kay Zelensky, mahalaga ang tagumpay sa frontline para magtagumpay rin ang Ukraine sa diplomasya. Ganyan ito gumagana. Ang matitibay nating posisyon sa bansa ay matibay din sa mga usapan ukol sa pagtatapos ng digmaan. Naglabas si Zelensky ng video sa X. Kalakip ang pahayag na para kay Putin. Patuloy na binabanggit ng mga Ruso ang kwento
tungkol sa Kupiansk na pinaniwalaan ng ilan dahil sa Kremlin. Ang katotohanan ay malinaw. Binisita ko ang tropa at binati sila. Salamat sa bawat mandirigma. Tama si Zelensky. Nagawa ng presidente ng Ukraine na mag-record ng talumpati malapit sa sentro ng lungsod na sinasabing kontrolado ng Russia. Itinuro ng Le Monde na naglakas loob si Zelensky na pumasok sa isang lugar na dapat ay isang death zone na inilalagay siya sa abot ng mga drone ng Russia at mga lumilipad na pampasabog. Ngunit nakalabas siya ng hindi nasaktan. Hindi ibig sabihin nito na walang panganib. Ang mga ingay sa likod ng video ng Pangulo ng Ukraine ay nagpapakita na patuloy pa rin ang labanan sa Kupiansk. Yun nga ang punto. Tuloy pa rin ang labanan. Malayo sa mga pahayag ng Russia na kontrolado na nila ng buo ang lungsod, patuloy pa rin pinaglalabanan ang Kupiansk hanggang sa punto na mismong ang Pangulo ng Ukraine ay halos makapunta na sa sentro ng lungsod para mag-record ng video. Hindi dapat nangyayari iyon. Nangyari iyon dahil sa dalawang dahilan. Si Putin at ang mga kasabwat niya sa Kremlin ay paulit-ulit na nagsinungaling tungkol sa Kupiansk at ayaw nilang malaman ng iba na nagtatagumpay ang Ukraine sa Kupiansk. Umabot sa sukdulan ang mga tagumpay na iyon noong Disyembre 12 nang magsagawa ang Ukraine ng malawakang operasyon na nagpalaya sa malaking bahagi ng Kupiansk. Nagulat ang RBC Ukraine na noong Disyembre 12 natapos ng Ukraine ang pag-ikot sa mga puwersa ng Russia sa lungsod na 2 beses ng inangkin ni Putin na napalaya. Pinangunahan ng ika-2 Corps ng National Guard ng Ukraine o Kartia Brigade ang operasyon ayon sa RBC Ukraine. Itinatag noong Marso, 2,022 ang brigada ay may 1,500 hanggang 5,000 sundalo at karamihang nag-ooperate sa Kharkiv. Bago Disyembre 12 sumali ang brigada sa mga kontra-opensiba na nagpabawi sa mga tagumpay ng Russia sa unang buwan ng pananakop ni Putin. Kasama rin ito sa depensa ng Bakhmut. Isa ang Kartia Brigade sa pinakabeteranong unit ng Ukraine sa labanan. Naranasan ng mga puwersa ng Russia ang hirap ng tangka nilang sakupin ang Kupiansk noong Disyembre 12. Naipit ng Ukraine ang daan-daang sundalong Russian sa Kupiansk. Ayon sa RBC Ukraine, target ng Kartia Brigade ang mga sundalong iyon matapos nilang maglunsad ng sunod-sunod na malalakas na kontra-atake na sumira sa mga posisyon ng Russia na tumutulong sa mga napalibutang sundalo. Nalinis na ng Ukraine ang Uvaleny Residential District sa Kupiansk matapos ang sunod-sunod na pag-atake na kumitil sa mahigit 1,000 sundalong Ruso. Siyempre, maaaring sabihin na pansamantala lamang ang paglaya na ito para sa panig ng Ukraine. Pagkatapos ng lahat, kung nagawa ng Russia na makapasok ng mga tropa ng ganito kalalim sa Kupiansk minsan, maaari nila itong gawin muli. Ngunit hindi iyon ang nangyayari. Isa sa mga pangunahing paraan ng Russia para makapasok ng mga sundalo sa Kupiansk ay ang palihim na pagpapadaan sa kanila sa isang masikip at delikadong tubo. At ang tubong iyon ay ginamit bilang kakaibang uri ng daanan ng supply para sa mga puwersa ng Russia sa Kupiansk at sa mas malawak na rehiyon ng Kharkiv. Pinayagan nito ang mga puwersa ni Putin na lumabas sa hilagang Kupiansk, kaya maari silang umatake sa lungsod. Kakawasak lang ng tubong iyon. Noong Disyembre 14 iniulat ng Defense Express na winasak ng mga tagapagtanggol ng Kupiansk ng Ukraine ang tubo na ginagamit ng Russia para magpasok ng mga sundalo at supply sa Kupiansk. Sa pagkakataong ito, ang Achilles Regiment ng Ukraine ang gumawa ng mahirap na trabaho. Natukoy na ang tubong ginagamit ng puwersa ng Russia para mapanatili ang kanilang lohistika sa Kupiansk nang hindi natatakot sa baril at drone ng Ukraine. Matapos ang 3 toneladang pampasabog, tuluyang nawasak ang tubo. Huwag maliitin ang kahalagahan ng operasyong ito, lalo na't umaabante na ang Ukraine sa Kupiansk at naputol ang kanilang mga linya ng supply. Ang mga puwersang Ruso na nasa loob pa ng lungsod ay mabilis na mauubusan ng bala at iba pang kagamitan. Mas mapapadali silang mabiktima ng Kartia Brigade dahil babagsak agad ang depensa ng Russia kapag nawala ang supply. Pero susubukan pa rin ng Russia maghatid ng supply. Ngayon, kailangan gawin ng mga sundalo ang supply run sa ibabaw ng lupa. Kaya lantad sila sa drone at mabibigat na armas ng militar ng Ukraine na nagbabantay sa tutulong sa Kupiansk. Ang bahagyang paglaya ng lungsod na hindi tuluyang bumagsak ay maaaring lumaki pa. Nagawa ng Ukraine ang tamang hakbang para mabawi ng sundalo nila ang Kupiansk. Kaya posibleng mabaligtad ang lahat ng nakamit ng Russia matapos 2 taon ng labanan sa lungsod. Di tulad ng Russia, nais ng Ukraine ipakita ang maraming ebidensya
na ginawa nila ang lahat ng kanilang sinasabi. Ang video ni Zelensky sa Kupiansk ay malaking ebidensya na rin. Gayunpaman, hindi lang iyon ang nag-iisang video na lumabas mula sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Noong Disyembre, 12 naglabas si Pravda ng halos 2 tuldok 5 minutong video na tampok ang talino at minsang kalupitan ng mga Ukranyano kontra-opensiba sa Kupiansk. Inilathala sa YouTube ng Kartia Brigade. Ang video ay isang malakas na sampal kay Putin sa ilang okasyon. Sa video, natatawa ang mga sundalong Ukrainian sa pahayag ng Russia na kontrolado na nila ang Kupiansk. Ang mga sundalong iyon ay aktwal na nag-ooperate sa lungsod na sinabing bumagsak ni na Putin noong Nobyembre. Binibigyang diin ng paglalarawan ng video ang isang interesanteng komento ni Putin tungkol sa Kupiansk bago ito napalaya. Kung ayaw talakayin ng Kyiv ang panukala ni Pangulong Trump, dapat nilang maintindihan ito pati ng mga tagapag-udyok ng digmaan sa Europa. Ayon sa Pangulo ng Rusya, mauulit din sa ibang mahahalagang lugar ng harapan ang mga nangyari sa Kupiansk. Mukhang malinaw na pagtatangkang makalamang sa negosasyon para sa kapayapaan. Sige, babalikan natin iyan mamaya. Makikita rin sa video ang mga operasyon na nagdala sa Kupiansk sa kasalukuyang kalagayan. Natapos na ng Ukraine ang isang tagumpay na nagbigay daan dito para marating ang ilog Oskil. Binanggit sa paglalarawan ng video na lahat ng ruta ng supply ng kalaban papuntang Kupiansk ay naputol na, kabilang na ang pipeline na nabanggit natin kanina. Napalaya na ng Ukraine ang ilang mga baryo sa labas ng lungsod, pati na rin ang mga teritoryo sa hilaga ng Kupiansk. Dito dumadaan ang pipeline na sinira ng Ukraine na nagdadala ng pagkain sa mga sundalong Russian. Ipinapakita ng paglaya ng Ukraine sa mga blok ng lungsod kung gaano kabilis bumagsak ang depensa ng Russia. Ngayon, ang 200 sundalong Ruso na napalibutan sa Kupiansk ang target ng Ukraine. Ang mga sundalong iyon ay naipit, walang magawa, at tuluyang naputulan ng supply. Malayo sa sinasabing ganap na kontrol ng Russia sa lungsod, kitang-kita sa mga sundalo na halos wala silang kontrol. At lahat ng ito ay dahil sa isang operasyong matagal nang pinaplano. Ayon kay Viktor Trihubov, pinuno ng komunikasyon sa pagsasanib na puwersa ng Ukraine. Nagkomento si Trihubov sa tagumpay ng Ukraine sa Kupiansk at ang kahulugan nito para sa Russia. Ayon kay Trihubov, nagsimula ang operasyon noong taglagas pa dahil sa maagang pagpaplano. Kaya alam na ng Ukraine na mahina ang kontrol ng Russia sa Kupiansk sa loob ng halos 6 na buwan. Nailunsad na ang kontraopensiba at nabisto ang maling pahayag ni Putin para makita ng lahat. Mahirap na ang posisyon nila sa politika. Ayon kay Trihubov, naglabas ng pahayag ang leader ng Rusya na pinabulaanan ng presidente ng Ukraine, hindi lang sa salita kundi pati sa gawa at harap ng lahat. Kailangan patunayan ng mga Ruso na mapagkakatiwalaan sila. Dahil sa panlilinlang, mas lalala ang kalagayan ng Rusya. Sa ulat noong Disyembre, 14 sinabi ng Euromaidan Press na patuloy pa ring sumusulong ang mga tropa ng Ukraine sa loob at paligid ng Kupiansk sa paggawa ng bidyong ito. Ang pagbawi sa Yuvaleny ay posibleng pumigil sa Rusya na mapanatili ang kanilang mga posisyon sa timog ng Kupiansk. Malamang ay nagpapahiwatig kung saan susunod magpupokus ang Kartir Brigade. Tinatangkang pasukin ng mga puwersa ng Rusya ang lungsod, pero hindi organisado. Pinakamagagawa ng Rusya ay magpadala ng infiltration groups na sundalong naglalakad at walang armor. Pinipigilan ng Ukraine ang ganitong pagsalakay na lalong hihina pa. Ngayon kontrolado na ng Ukraine ang lahat ng supply papuntang Kupiansk. Tuluyang bumagsak ang Kupiansk. Nabalik na sa Ukraine ang kontrol. Lumabas na kasinungalingan lang ang kwento ni Putin. Galit na galit ang reaksyon sa Russia kahit walang opisyal na pahayag mula sa kanilang mga opisyal na sanggunian. Tahimik ang depensa ng bansa at state-run media ng Russia sa pagbagsak ng puwersa nila sa Kupiansk. Ayon sa Le Monde, parang pareho silang pilit na pinananatili ang isang kwento na unti-unting gumuuguho sa harap ng kanilang mga mata. Mas bukas ang mga Russian military blogger. Sinasamantala ang kakulangan ng konsolidasyon ng armadong puwersa sa lungsod. Sa kabila ng mga optimistikong ulat tungkol sa ganap na pagkakabihag nito, naglunsad ng kontra-atake ang kalaban. Ayon sa isang Telegram channel na tinatawag na Military Informant, bago pa nito idagdag, layunin ng kalaban na putulin ang supply sa garison ng puwersa ng Russia sa sentro ng lungsod. Ayon sa Ukraine, naputol na ang ugnayang logistical at napalibutan na ang garison sa sentro ng lungsod. Isa pang Russian telegram na tinatawag na Western Forces Group
ay mas matindi ang puna sa mga puwersa ng kanilang bansa. Ayon sa Le Monde, sinabi ng channel na hindi maganda ang lagay ng Russia at nabawi na ito ng Ukraine. Ang mga baryo ng Radkivka at Kindrashivka ay ginamit ng Russia sa Kupiansk Logistics Network. Dahil sa pagbagsak ng mga baryong iyon, napalakas ng Ukraine ang posisyon nila sa hilaga ng Kupiansk. Kaya naganap ang mga pangyayari ngayon. Sinabi ng Russia na napaligiran nila ang 15 batalyon ng Ukraine sa Kupiansk. Nagdagdag pa ng kasinungalingan ng channel. Ang Russia raw ang napaligiran at walang suporta. Dahil naitama na ang kwento sa Kupiansk, may 3 epekto tayong makikita sa mga susunod na buwan. Unang epekto nito, ang paglaya ng malaking bahagi ng Kupiansk na nagtanggal ng kalamangan kay Putin sa panahong kailangan niya ito ng husto. Ayon sa LPI, sinusubukan ng Russia na ipatupad ang sarili nitong peace plan na mag-uutos sa Ukraine na isuko ang Donbas. Para mangyari iyon, sinubukan ng Russia na sumulong sa iba't ibang mga harapan. Ayon sa ulat, na ang lahat ay idinisenyo upang magbigay ng impresyon na malawak ang pag-usad ng Russia habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan. Malinaw ang mga tangkang makalamang. Dapat nang sumuko ang Ukraine. Pinapaniwala ni Putin ang mundo na kukunin ng Russia ang Donbas kung hindi ito ibibigay ng Ukraine. Medyo naging malinaw ang Russia tungkol sa isyong ito ng kalamangan. Sa pagsasalita tungkol sa negosasyon para sa kapayapaan, sinabi ng tagapayo ng Kremlin na si Yuri Ushakov na ang progreso at kalikasan ng mga negosasyon ay naaapektuhan ng tagumpay ng hukbong Ruso sa labanan. Sa mga nagdaang linggo, ang tagumpay ng mga sundalong Ruso ay tumulong na gawing mas angkop ang pagsusuri ng mga dayuhang katuwang sa landas ng kasunduang pangkapayapaan. Ano ang magiging angkop na paraan upang suriin ang pagbagsak ng Rusya sa Kupiansk? Wala pang sagot ang Kremlin dahil alam ng pamunuan ng Rusya na mas mahalaga ang planong pangkapayapaan kaysa ipakita lang ito. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation noong Nobyembre, mahina ang Kremlin dahil sa kakulangan ng pera at patuloy na rebellion. Sa ilang bahagi ng Rusya, tumataas ang hindi nababayarang sahod, nababawasan ang subsidya para sa mga recruit, at dumarami ang gobernador na sumusuway sa utos ng Kremlin. Dahil kulang sa recruitment, umaasa sila sa reservist at sa pilitang mobilisasyon, habang ang mga veterano ay nagiging sanhi ng krimen at nagpapalakas ng radikal na kilusan, ayon sa pundasyon. Hindi kayang harapin ni Putin ang mga problemang lumitaw habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Kaya't ang pagkawala ng kontrol sa Kupiansk ay malaking dagok sa layunin niyang mapalaki ang makukuha ng Rusya sa hinaharap na kapayapaan. Pangalawa, nabasag na ang maling kwento ng Kremlin ukol sa malalawak na tagumpay. Nang maglunsad ng kontra-atake ang Ukraine sa Kupiansk, sinabi ng Rusya na nakuha na nila ang Siversk. Gayunpaman, ayon sa The New Voice of Ukraine, gaya ng madalas sa Rusya, walang matibay na ebidensya ang mga pahayag na ito. Ayon sa ulat, ganito ang realidad para kay Putin. Sa 2025, ang Rusya ay umusad lang ng kapansin-pansin sa 6 sa 16 na operational na direksyon nito. Kaya naman desperado na itong palakasin ang kwento ng malalawak na pagsulong. Hindi naman talaga nangyayari ang mga pagsulong na ito. Tulad ng Kupiansk, hindi lubos na hawak ng Rusya ang Siversk. Sa ulat ng The New Voice of Ukraine sa kabiguan ng Rusya sa Kupiansk, ipinaliwanag kung paano sinusubukang magkwento si Putin at bakit ito mali. Ayon sa Institute for the Study of War, pinalalabas ni Putin at pamunuan ng Rusya na malapit nang bumagsak ang depensa ng Ukraine upang mapilit ang Kiev at ang kanluran na magbigay ng konsesyon, ayon sa ulat. Ngunit ayon sa mga analista, pinabulaanan ng kontra-atake ng Ukraine sa Kupiansk at matibay na depensa sa ibang bahagi ng linya ng labanan ang ganitong kwento. Sa bawat pahayag ng Russia ukol sa pagbagsak, tinutugunan ito ng Ukraine sa kontra-atake at paglalantad ng kasinungalingan ni Putin. Lahat ng ito ay may kinalaman sa usapin ng leverage. Ang muling pagbawi ng malalaking bahagi ng Kupiansk ay isang tuwirang paraan upang tanggalan ng leverage ang Russia. Gayunpaman, ang tagumpay ng Ukraine sa direksyong iyon ay nangangahulugan din na mas maraming tao ang magigising sa katotohanang hindi mapagkakatiwalaan ang bersyon ng mga pangyayari ni Putin. Nagsisinungaling ang Russia tungkol sa Kupiansk noong Nobyembre. Kung ganoon, ilan pa kayang pag-unlad ang imbento lang ng bansa para magkalamang? Itatanong ang tanong na iyan sa maraming bansa, lalo na sa United States, matapos ang mga nagawa ng Ukraine sa Kupiansk. Pangatlo, at sa huli,
ay kung ano ang ibig sabihin ng Kupiansk bilang isang estratehikong lokasyon sa konteksto ng digmaan. Maraming dahilan kung bakit matagal na itinulak ng Russia ang lungsod. Hindi lang para sa kapayapaan, negosasyon, o leverage. Mahigit 2 taon sinusubukan ng Russia sakupin ang Kupiansk bago kontra-atake ng Ukraine noong Disyembre 12. Ayon sa Euromaidan Press, mahalagang sentro ng lohistika at riles ang Kupiansk sa Kharkiv. Inasahan ng Russia na masakop ang lungsod para mapadali ang pagpadala ng tropa sa timog at silangan. Ngayon, pwedeng palakasin ng Ukraine ang mga direksyong yon at itulak pa atras ang mga puwersa ng Russia. Ang paghawak ng Russia sa Kupiansk ay tutulong sa kanilang mga sundalo na sakupin ang Kharkiv mula sa gilid. Nawala na ang suporta. Ang pagpigil sa Kupiansk ay magbibigay daan sa Russia na masuplayan pa rin ang kanilang hukbo sa Donbas at mapanatili ang naratibo ng dominasyon sa rehiyong iyon. Hindi lang mga kwento kundi pati estratehiya ng Russia ang winasak ng Ukraine noong Disyembre 12. Naguguluhan ngayon ang Kremlin dahil kailangan nitong magmadali para mapanatili ang palabas na ginawa nito. At kung pag-uusapan ng Donbas, ang Pokrovsk ay isa pang lungsod na inaangkin ng Russia na nakuha na nila kahit na hindi pa nila ito nagagawa sa ngayon. May mga hukay ng kamatayan sa Pokrovsk. Pinupuno ito ng Ukraine ng mga bangkay ng mga sundalong Ruso habang winawasak nila ang mga alon ng pag-atake ng bansa. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa tunay na nangyayari sa Ukraine na gustong itago ng Kremlin. At salamat sa panonood.